Love stories. Minsan ang isang tao kapag lalong pinagbabawalan ay mas lalong nagnanais na makatikim ng kalayaan. Sa kagustuhang maging malaya, nagiging biktima tayo ng sitwasyong hindi natin napaghandaan. Ikaw kabarangay, anong pangyayari sa buhay mo ang hindi mo napaghandaan? Papa Dudut. Magandang araw sa inyo, Papa Dudut. Ako po si Nati, 42 years old na sa ngayon at isang single mom. Bago ko po simulan ang kwento ko ay gusto ko po munang ipaalam sa inyo na matagal na po akong nakikinig sa programa ninyo. Nagsimula po ako sa pakikinig sa radyo hanggang sa nalaman ko na may mga upload na rin po kayo sa YouTube. At nagla-live airing na rin po kayo araw-araw sa inyong Facebook page sa Barangay LS 97.1. Kaya naman ngayon ay naisipan ko na rin pong sumulat sa inyo para ibahagi ang kwento ko. Papadudot na ulila po ako sa ama noong 15 years old pa lamang ako. Kaya ang nanay ko na ang mag-isang nagpalaki sa akin. Bunso ako sa aming magkakapatid at 3 lamang kami at 2 taon lang ang mga pagitan namin. Bata pa lamang ako ay naranasan ko na ang pagiging mahigpit ng nanay ko. At mas lumala yon noong nawala na si tatay na tanging kakampi ko sa buhay ko. Mula kasi sa tradisyonal na conservative na pamilya si nanay, kaya napakahigpit niya sa aming magkakapatid. Kahit nung nabubuhay pa ang tatay ko ay siya pa rin ang mas nasusunod. Si nanay naman ang namili ng kurso namin sa kolehiyo kaya lahat kaming magkakapatid ay nagtapos ng business administration. Nagkaiba lang kami ng major. Gusto kasi ni nanay na matuto agad kami sa pagnenegosyo dahil yun daw ang mag-aahon sa amin sa kahirapan. Hindi naman po kami yung masasabing talagang mayaman pero dahil madiskarte si nanay ay nabigyan niya kami ng magandang buhay kahit siya lang ang mag-isang nagtataguyod sa amin. Ginamit po ni nanay ang minana niyang lupa sa mga yumaon niyang magulang at yung perang naiwan ni tatay. Kasama na roon ang sariling ipon niya mula sa tindahan ng karne at bigasan sa palengke para maipagawa ang apartment niya na may 2 palapag. 6 unit na pinapaupahan namin. Yung 3 unit na nasa 2nd floor ay pinalagyan niya ng 3 double-deck bed para gawing bed space for rent. Marami rin kasing eskwelahan na malapit sa area namin kaya karamihan sa mga bed spacer doon ay mga estudyante. Papadudot kahit sa mga nakakarelasyon namin ay kontrolado rin ni nanay. Hindi sapat sa kanya yung may maayos na trabaho lang. Mas gusto niya yung masasabing successful na sa buhay o di kaya ay galing sa may kayang pamilya ang mapapangasawa namin. Ang kaso'y taliwas sa inaasahan niyang naging first boyfriend ko. At kahit na hindi naman kami nagkatuluyan, parang buong buhay ko nang dinala ang pagkakamaling yon, Papadudot. Hoy, Nati! Sino na naman ang pumaporma sa'yo? May nakapagsabi sa akin na may bago ka na naman daw manliligaw ah. Sino na naman po nagsabi sa inyo niyan? Hindi na mahalaga kung sino yung nagsabi sa akin. Ang ipinupunto ko rito, hindi ka na dapat nakikipagrelasyon sa kung sino-sino. Pasensya na po kayo, Nay, pero nasa tamang edad na naman po ako eh. Hindi niyo na po ako kailangang paghigpitan. 37 na ako, baka nakakalimutan niyo. Wala akong pakialam sa edad mo. Hanggat hindi ko nakikilala yung manliligaw sa'yo, hindi ka pwede makipag-usap sa kanila.
Ako ang magdidesisyon, naiintindihan mo? Bakit po sina ate at kuya pinayagan nyo na mag-asawa? Nakapag-asawa sila kasi ako ang pumili ng mapapangasawa nila. Kaya ikaw, hanggat wala kang nahahanap ng matinong lalaki, wag na wag kang magtatangka na magpakilala sa akin ng kahit na sino lang, ha? Nay naman, paano naman po ako makakahanap ng katulad ng napangasawa ni ate? Tsaka kung magpapakasal man po ako, gusto ko dun talaga sa taong mahal ko at hindi sa nireto nyo. Hindi kayo aasenso sa puro pagmamahal lang. Na hindi naman po porket pipiliin ko yung mahal ko, wala na akong gagawin para mapabuti yung buhay ko. Nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Tsaka malakas pa ako kaya kayang-kaya ko pa maghanap ng trabaho. Hindi ko naman po kailangang iasa sa mapapangasawa ko yung magiging kinabukasan ko Kahit na! Isipin mo naman yung magiging kahihiyan ko kung mag-aasawa ka ng kapos sa pera. Ganyan na po ba talaga tayo nabubuhay ngayon, Nay? Lagi na nakabase sa sasabihin at iisipin ng ibang tao? Sumunod ka na lang sa gusto ko, Nati. Para sa ikabubuti mo rin yon. At huwag na huwag kang magkakamaling suwayin ako, ha? Kayang-kaya kitang itakwil bilang anak. At isa pa, kung gagawin mo yon, ikaw pa lang ang pinakaunang susuway sa akin sa pamilyang ito. Hindi mo magugustuhan yung gagawin ko kung sakasakali. Nay naman, parang tinanggalan nyo na kami ng kalayaan. Mas gusto mo bang maging malaya pero naghihikahos ka naman sa buhay? Abay, mag-isip-isip ka! Hindi lahat ng gusto mo makabubuti sa'yo. Marami na akong pinagdaanan sa buhay, kaya alam ko kung ano yung sinasabi ko. Kung hindi mo kaya magtiwala sa mga desisyon ko, pwede ka nang umalis. Pero wala kang makukuha sa akin kahit na piso. At huwag mo na ring asahan na may pamilya ka pang babalikan. Sobra naman po yun, Nay. Alam ko. Kaya kung ayaw mong maranasan yon, abay magpakatino ka at sundin mo na lang ang gusto ko. May magagawa pa po ba ako? Kahit ano namang paliwanag yung gawin ko, baliwala na sa inyo. Ay, buti alam mo. Walang ibang masusunod sa pamilyang ito kung hindi ako. Lahat ng meron kayo, galing sa akin. Matuto kayong tumanaw ng utang na loob. Sana po, hinayaan nyo na lang kaming tumayo sa sarili naming mga paa, kesa habang buhay kaming magbabayad ng utang na loob sa inyo. Tumigil ka na nga dyan! Asikasuhin mo na lang yung mga apartment. Singilin mo na yung mga nangako magbabayad nung nakaraang buwan. Kapag hindi pa rin nakabayad, palayasin mo na. Hindi yung marami ka pang sinasabi dyan. Wala ka pa namang napapatunayan. Papadudot, sakal na ako noon sa paghihigpit ng nanay ko. Ilang beses ko na rin sinubukang makawala sa kanya pero lagi siyang nagbabanta na itatakwil niya ako bilang anak niya. Nahirapan ako sa sitwasyon ko at hindi ko rin maiwasang makaramdam ng inggit sa mga kabatch ko na may mga sarili ng pamilya. Kahit yung nakarelasyon ko noong college ay kasal na rin. Hindi ko lang maialis sa isipan ko na kung yung kinasal sa kanya, kung ako yung kinasal sa kanya, masaya na sana ako sa pamilyang meron ako. Kaya naman sa sobrang higpit ni nanay ay tumandang dalaga na lamang ako. Sa katagalan ay nasanay na lamang ako na wala akong social life. Hindi na rin ako nakikipag-usap sa mga lalaki para wala nang manligaw sa akin. Umikot na lamang ang buhay ko sa pagtulong kay nanay sa negosyo niya. Taga-asikaso ako ng mga permit, tagabayad ng bills at kung ano-ano pa. Sa madaling salita, ako ang naging kanang kamay ni nanay, Papadudot. At kapalit naman noon ay nagde-deposit siya ng pera sa savings account ko. Lahat ng sweldo ko ay nakadirekta na roon para hindi ko magastos. Katwiran niya ay wala naman akong pagkakagastosan dahil provided naman niya ang lahat kaya ipunin ko na lang daw yon. Hindi naman yun problema sa akin dahil tama rin naman si nanay, Papadudot. Kung kailan okay na ako sa pagiging single at nakafocus na lang sa kung paano mapapasaya ang nanay ko ay saka ko naman nakilala ang lalaking muling nagpatibok ng puso ko. Walang iba kundi si Jobert, Papadudot. Hindi naman siya kagwapuhan pero matangkad siya, moreno at mukhang sanay na sa kahit na anong trabaho. Nung araw na nagkakilala kami ay naghahanap siya ng mauupahan. Sakto naman na naroon ako sa apartment na pinapaupahan namin para magpalinis ng mga bakanting unit kaya ako ang nakausap niya, Papadudot. Excuse me po, Miss, nangungupahan ka rin ba rito? May tatanong lang sana ako. Ano yung itatanong mo?
May bakante pa kaya dyan? Isang buong kwarto ba o bed space lang? Bed space lang. May bakante pa roon sa pinakadulong kwarto. 2 pa yung bakante. Kung gusto mo sa'yo na yung isa. Buti na lang meron dito. Kanina pa kasi ako naghahanap ng mauupahan. May mga nakita naman ako pero masyadong mahal. Bed space lang kasi kaya ng budget ko eh. Magkano ba renta ng mga bed spacer dito? 2.5, kasama na tubig at kuryente. Pero kapag may cellphone ka, laptop o rice cooker, magdadagdag ka. Cellphone lang naman yung meron ako. Add ka ng 100 pesos. Ganun pala rito. Bakit? Namamahalan ka ba sa 100 pesos? Hindi naman. Hindi ko lang inaasahan yung kailangan magdagdag pag may gamit. First time mo maging bed spacer, no? Oo. Galing pa kasi ako ng probinsya. Nagpunta lang ako rito para magtrabaho. Kasama ko nga sana mga tropa ko pero iniwan nila ako eh. Bakit ka naman nila iniwan? Hindi sila natanggap doon sa pinag-a-applyan namin. Yun naman pala eh. Dapat intindihin mo rin sila. Ano pa nga naman ang gagawin nila rito kung wala naman silang trabaho? Hindi pa naman sila bumabalik sa probinsya namin. Magkakasama lang sila naghahanap ng trabaho. Saka matira matibay na lang talaga kami nito. Bakit naman? Hindi rin kasi ako sigurado kung tatagal ako rito. Kada galaw, kailangan ng pera. Lahat kailangan bilhin. Hindi kagaya doon sa amin sa probinsya. Nasa paligid lang yung mga iluluto namin. Gano'n naman pala eh. Bakit pinili mo pa magtrabaho dito sa Maynila? Kailangan namin ng pera. Nakasangla yung lupa namin. Kaya pala. Magkano bang dala mong pera? 1 month advance, 1 month deposit kasi kami rito. 5,000 lang ang dala kong pera. Pero nabawasan na rin nung pinamasahe namin at ginastos sa pag-a-apply. Kung ganon, pang 1 month deposit na lang yung meron ka? Oo eh. Sana nga pwede yun dito. Kasi kung hindi, maghahanap pa ako ng iba. Pang ilan na ba to sa mga napagtanungan mo? Pang-5 na. Marami ka na palang napagtanungan. Baka gabihin ka na niyan. Pag minalas-malas, aabutin talaga ako ng gabi. At pag mas minalas pa, maghahanap na lang muna ako ng matutulugan sa tabi-tabi. Kakausapin ko na lang yung may-ari nitong paupahan. Pwede na siguro yung 1 month deposit. Basta pag sumahod ka na, ibigay mo yung 1 month advance ha. Kakilala mo ba yung may-ari? Hindi na mahalaga kung kakilala ko o hindi. Ang mahalaga, may matutuluyan ka na. Hintayin mo na lang na matapos yung paglilinis dun sa kwarto sa dulo. Tapos pwede ka nang pumasok dun. Eto nga pala yung bayad ko. Sigurado ko bang ikaw na bahala? Alam mo, pasalamat ka kasi ako yung natsyempohan mo. Hindi ka dapat basta-basta nag-aabot ng pera rito kahit mukha pang katiwa-tiwala yung kausap mo. Dapat manigurado ka muna. Maraming manloloko dito sa Maynila. Kahit saan naman, marami yan eh. Pero ang gaan mo kasi kausap, kaya alam kong mapagkakatiwalaan ka. Sambola ka pa. Hindi kita binubola, miss. Totoo yung sinasabi ko. Nati ang pangalan ko. Ako naman si Jobert. Ano nga pala yung trabahong ina-applyan mo? Sa housekeeping. Janitor ako sa hotel. Janitor ka pala. Saan nga pala yung probinsya nyo? Taga-Samar ako. Taga-Samar ka pa tapos dito mo naisip mamasukan sa Maynila? Inaya kasi ako ng mga kaibigan ko. Sabi, mas marami daw mapapasukan trabaho rito. Pero ang ending, iniwan ka naman nila. Nasaan na ba yung mga kaibigan mo ngayon? Naghahanap pa sila ng trabaho. Nagkahiwa-hiwalay na kami nung sinabi kong natanggap ako. Parang sumama pa nga loob nila sa akin eh. Ayaw mo bang sumama sa kanila? Gusto pero natanggap na ako sa ina-applyan namin eh. Baka matagalan pa ako makahanap kung sasama ako sa kanila. Paubos na yung budget ko. Sa bagay, gets naman kita dyan. Tama lang din naman yung ginawa mo. Importante na magkaroon ka kagad ng trabaho kasi hindi ka makakasurvive dito nang wala kang pera. At wala akong matutuluyan kaagad kundi dahil sa'yo. Kaya maraming salamat ha. Ang ganda-ganda mo na, ang bait-bait mo pa. Bolero. Hindi ka ba naniniwala na maganda ka? Mas mabuti pa, puntahan mo na yung kwartong tutuluyan mo. Siguro naman tapos nang linisin yon. Mamili ka na ng pwesto kasi mamaya parating na yung ibang bed spacer. Bakit alam mo yun? Siyempre, matagal na ako rito. Teka, saan ba yung kwarto mo rito? Secret. Sige na, may lakad pa ako. Bahala ka na dyan ha. Salamat ulit ha. Papadudod, hindi ko sinabi kay Jobert na ako ang namamahala sa apartment na yon at pamilya namin ang may-ari.
Gusto ko lang makatulong sa kanya noong time na yon pero wala naman akong plano na makipag-close sa kanya. Unang-una, hindi siya papasa sa nanay ko kahit bilang kaibigan ko lang. Pangalawa ay ayoko munang mapalapit sa kahit na sinong lalaki. Naroon na kasi yung takot na baka kapag natuto na naman akong magmahal, ay masaktan lamang ako kapag hindi siya nagustuhan ng nanay ko. Pero aaminin ko, Papa Dudut, na may dating naman si Jobert. Mukhang mabait din siya at pinakanagustuhan ko yung pagiging responsable niya at yung malasakit niya sa pamilyang naiwan niya sa Samar. Nang mga sumunod na araw, nakakakwentuhan ko na si Jobert, 9 years ang tanda ko sa kanya. 28 pa lang kasi siya noong panahon na yon. Nalaman ko na marami pala silang magkakapatid. Yung iba pinakupkop na lamang sa iba nilang kamag-anak dahil hindi na kayang buhayin ng mga magulang niya. Parehong magsasaka ang mga magulang niya at masyado na ring matanda para magtrabaho pa. Hindi nga nagtagal ay inamin ko na rin sa kanya na kami talaga ang may-ari ng paupahan. Nagulat siya nang sabihin ko yon. Nakaramdam din siya ng hiya dahil masyado na raw siyang naging feeling close sa akin. Papa Dudut, sinabi ko naman na ayos lang yon. Pero kung gusto niyang makipagkaibigan ay hindi ko siya mapagbibigyan. Hindi ko sinabi ang kadahilanan at hindi na rin naman siya nangulit dahil nahihiya na siyang makipag-usap sa akin noon. Ilang buwan pa ang lumipas, Papa Dudut, at sa tuwing pumupunta ako sa paupahan, walang pagkakataon na hindi kami nakakapag-usap ni Jobert. Sumakto kasi yung punta ko roon na wala rin siyang pasok sa trabaho. At kahit ayaw kong makipagkaibigan sa kanya, habang tumatagal ay unti-unti na rin akong bumibigay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, simula nang lumambot ako kay Jobert ay pumayag na akong maging magkaibigan kami. Bagamat alam ko na sigurado magagalit ang nanay ko. Ibinigay ko sa kanya ang number ko at tuwing gabi kami ang madalas na magkausap. Tumatawag pa nga siya minsan. Yung biruan namin at masayang kwentuhan ay inaabot pa ng hanggang madaling araw. Papa Dudut, kahit malapit na kami ni Jobert sa isa't isa ay hindi ko pa rin hinahayaan na humigit pa roon ang samahang meron kami. Wala kasi noong madalas na kaming nakakapag-usap ay napansin ko na mas nagiging sweet na rin sa akin si Jobert. Batid ko na hindi normal sa magkakaibigan lang ang mag-update sa ginagawa ng isa't isa. Madalas pa siyang magpaalala sa akin na huwag akong magpapalipas ng gutom dahil magagalit daw siya. Corny mang pakinggan, pero kilig na kilig ako sa ganong galawan niya noon. Pero tuwing naiisip ko si nanay ay bigla na lang akong nawawala ng gana. Itinigil ko ang pakikipag-usap kay Jobert. Hindi na ako nag-reply sa mga text message niya at hindi ko na rin sinasagot ang mga tawag niya kahit pa ulit-ulit pa niyang ginagawa yon. Tuwing pumupunta naman ako sa apartment ay itinataong ko na lamang na may pasok siya. Pero noong huling punta ko, Papa Dudut, ay hindi ko akalain na naroon pala siya kaya hindi na ako nakaiwas pa. Nati! Ano bang kailangan mo? Iniiwasan mo ba ako? Hindi kita iniiwasan. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi ka na nagre-reply sa mga text ko. Pati tawag ko, hindi mo na rin sinasagot. Busy ako sa trabaho. Maraming pinapaasikaso sa akin si nanay. Kahit sa gabi, Pagod na ako ng ganong oras kaya hindi na ako nagsiselfone. hindi ako naniniwala. Iniiwasan mo lang talaga ako. Ano naman kung hindi ako sumasagot sa tawag mo o nagre-reply sa mga text mo? Wala naman akong obligasyon na gawin yon. Hindi mo ako girlfriend. Akala ko ba nagkakamabutihan na tayo? Huwag ka ngang assuming. Natuwa lang ako sa'yo noon kaya madalas tayo magkausap. Alam kong hindi ka nagsasabi ng totoo. Sinasabi mo lang yan para layuan na kita. Eh ano naman kung ganun nga? Sabi ko na nga ba eh. Inaasahan ko na rin naman na gagawin mo to nung nalaman ko na may kaya yung pamilya mo. Nakakahiya nga naman kung makikita ka na ikihalubilo sa isang janitor na kagaya ko. Walang kinalaman sa trabaho mo yung pag-iwas ko. Baka dahil sa itsura ko. Hindi rin. Eh ano? Sabihin mo naman sa akin kung bakit. Wala akong kailangang sabihin sa'yo. Bumalik ka na ron sa kwarto nyo.
May lakad pa ako. Gusto kita, Nati. Gustong gusto kita. Huwag mo naman ako iwasan. Gusto lang kita makausap. Yun na lang yun, nagpapasaya sa akin ngayon. Kahit gusto mo ako, hindi pwede maging tayo. Iba yung gusto kong lalaki, hindi ikaw. O hindi mo ako gusto, bakit pinagpupuyatan mo ako? Bakit nakikipag-usap ka sa akin hanggang madaling araw? Imposibleng wala lang yun. Alam ko na may ibig sabihin lahat ng ginagawa mo, pero pinipigilan mo lang yung sarili mo. Tsaka kahit hindi mo aminin, alam ko na dahil yun sa estado ng buhay ko. Napakalit lang ng sweldo ko kumpara sa kinikita nyo. Baka nga iniisip mo pa na pera lang habol ko sa'yo kaya ako nagkakaganito eh. Hindi kita pinag-iisipan ng ganyan. Sabihin mo na lang kasi yung dahilan kung bakit mo ko iniiwasan. Hindi ka ba marunong umintindi? Hindi nga kita gusto. Hindi tayo pwede at mali lahat ng iniisip mo. Kung gusto mo magka-girlfriend, ibang babae na lang yung ligawan mo, wag na ako. Ikaw gusto ko eh. Kaya agad hindi mo sinasabi sa akin yung totoong dahilan ng pag-iwas mo, hindi ako titigil, Nati. Liligawan kita kahit ayaw mo. Pupuntahan kita sa inyo. Wag na wag mong gagawin yan! Bakit? Kinakaya mo ba talaga ako? Bakit pa paulit-ulit ka? Nakakairita ng pakinggan! Pasensya ka na. Gusto lang naman talaga kita makausap. Hindi nga pwede ang kulit-kulit mo! Kahit sandali lang oh. Sige na naman. Kung gusto mong kausapin pa kita, huwag kang gumawa ng eksena rito, ha? Isa pa wala ka sa lugar para pilitin ako makipag-usap sa'yo. Kapag sinundan mo pa ako, palalayasin na kita rito. Wag naman. Kailangan ko na matutuluyan. Pwes huwag kang makulit. Matuto kang lumugar. Tenant ka lang namin dito. At wala tayong espesyal na ugnayan. Naiintindihan mo? Papadudot labagman sa kalooban ko na magbitaw ng masasakit na salita kay Jobert, ay ginawa ko pa rin para lang tigilan na niya ako. Kung magpapatuloy pa kasi ang pag-uusap namin ay posibleng makarating na yon kay nanay at siguradong palalayasin niya roon si Jobert. Ayoko mangyari yon. Alam ko kung gaano kahirap ang sitwasyon niya at ayoko nang makadagdag pa sa iniisip niya. Iniwasan na rin ako ni Jobert matapos ko siyang sabihan ng mga masasakit na salita. Doon naman ako nakonsensya. Nang huli kong punta sa apartment ay nag-usap kaming dalawa at sinabi ko na sa kanya ang totoong dahilan kung bakit ko siya iniiwasan. Matapos kong ipaliwanag ang sitwasyon ay sa kanya lamang ako na unawaan. Sa huli tumuloy pa rin si Jobert sa pangliligaw sa akin at sinagot ko naman. Pero may usapan kami na walang dapat na makaalam tungkol sa relasyon naming dalawa. Tumagal ng ilang buwan ng relasyon namin ang hindi nalalaman ni nanay. Sobrang saya ko noon dahil naranasan ko yung meron ng nag-aalaga sa akin. Palaging nag-aalala at palagi akong pinapasaya. Natuto akong magpaganda ulit at magpa-sexy. Mula nung maging kami ni Jobert ay madalas akong pumupunta sa apartment. Nang minsan kasing may nangyari sa amin sa hotel pagkatapos naming mag-date ay doon ko naramdaman na parang bumata ako ng ilang taon. Kaya naman nung nangyari yon ay hinahanap-hanap na yon ang katawan ko, ay ako na mismo ang gumagawa ng paraan para magkasama kami ni Jobert. Dahil mahal na mahal ko si Jobert ay tinulungan ko siya sa problema niya sa pera. Kapag nagigipit siya ay pinapahiram ko siya ng pampadala sa probinsya. Hindi rin ako mahigpit sa kanya sa pagbabayad ng renta dahil ako na nga lang muna ang nagbabayad tuwing wala nang natitira sa sweldo niya. Binigyan ko na lamang siya ng isang kwarto para wala na siyang kasama at malaya na rin naming nagagawa ang kahit na anong bagay nang walang nakakakita sa amin. At dahil doon kahit papaano ay nakakaramdam ako ng kalayaan. Mahal, kailangan ko nang umuwi. Maagang nagigising si nanay. Kapag kinatok niya ako sa kwarto tapos hindi ko siya pinagbuksan, malalaman niya na wala ako roon. Mamaya na. Ihahatid naman kita eh. Pero mahal, mag-aalas 3 na ng umaga. Wala pa nga akong tulog eh. Mamayang alas 7, marami na namang ipapagawa sa akin si nanay. Yun totoo. Anak ka ba talaga niya o alalay? Hayaan mo na. Yun na talaga yung ganap ko sa pamilya namin. Ako na lang yung maaasahan ni nanay. Nasaan ba yung iba mong kapatid? Nakabukod na sila.
Pero bumibisita naman sila sa bahay tuwing linggo pagkatapos nilang magsimba. Isa kasi yun sa mga rule ni nanay. Yung kahit may pamilya na kami at busy na sa sarili naming buhay, dapat pa rin kami maglaan ng isang araw para magkasama-sama. Mabait naman pala yung nanay mo eh. Sa ibang bagay, oo. Pero pagdating sa mga nakakarelasyon namin, hindi. Gusto niya kasi yung mayaman. O kaya basta may negosyo. Huwag ka sana ma-offend ha. Ipapaliwanag ko lang naman. Kapag mga kagaya mo kasi na mababa ang sweldo, ipapahiya ka lang ni nanay. Sasabihin niya wala ka namang mararating sa buhay kung janitor ka lang. Grabe naman siya mang malit ng ibang tao. Kaya nga ako nag-iingat, 'di ba? At sa ginagawa mo ngayon, ipapahamak mo lang ako. Ganito na lang ba tayo palagi? Kapag napasaya na kita, uuwi ka na. Paano naman ako, mahal? Gusto pa kita makatabi matulog. Magagawa rin natin yan. Pero sa ngayon hindi pa pwede. Hindi ka pa ba masaya na may oras pa rin ako sa'yo? Parang hindi naman masaya yung ganito. Parang nanlilimos na ako ng oras sa'yo. Mahal, huwag ka nang magtampo. Hayaan mo babawi ako. May bala ka pa ba talagang umiwalay sa nanay mo? Kasi kung habang buhay ka na lang magpapakontrol sa kanya, hindi ka talaga magiging malaya. Hindi kasi yun ganun kadali. Bigyan mo lang ako ng sapat na panahon, mahal. Kung ikaw lang naman, naiintindihan kita. Pero yung nanay mo, ang labo talaga eh. Maiintindihan ko pa siya kung minor de edad ka pa. Pero mahal, 37 ka na. Dapat nga may anak ka na ngayon. Hindi ko nga alam kung mararanasan ko pa yun eh. Malay mo, magbago isip ng nanay mo kapag nabuntis kita. Mas malaking problema yung sinasabi mo. Ang hirap kasi ng ganito. Para tayong mga kriminal na nagtatago. Para nagkikita na lang tayo tuwing gusto natin may mangyari sa atin. Namumukha naman tayong mga tanga nito eh. Sa umpisa lang naman to. Hayaan mo na muna natin ganito ang setup natin sa ngayon. Mahal naman, seryoso ko. Siyempon mo na yung nanay mo para maipakilala mo na ako sa kanya. Wala naman akong habol sa pera niyo eh. May trabaho naman ako. Kung yung panggastos ang problema kapag mag-asawa na tayo, pwede naman natin paghatian yun, di ba? Huwag kang mag-alala. Hahanap lang ako ng tiyempo. Masasabi ko rin to sa nanay ko. Pero sa ngayon, konting tiis muna, ha? Ano pa nga ba magagawa ko? Wala naman eh. Sige na, magbihis ka na. Ihahatid na kita sa inyo. Kahit hindi mo na ako ihatid, kaya ko ng sarili ko. Delikado sa labas. Huwag na matigas yung ulo mo. Sige na, oo na. Magpapahatid na ako. Nga pala, huwag ka muna pumunta rito mamayang gabi. Ha? Bakit? Baka makahalata na yung nanay mo. Sa susunod na linggo na lang ulit. Sa bagay. Pero mamimiss kita, mahal. Mamimiss din naman kita eh. Pero sabi mo nga di ba, tiis-tiis muna. Papadudot halos isang linggo kaming hindi nagkita ni Jobert. Nag-uusap naman kami sa text o sa tawag pero naging madalang na rin yon kalaunan. Gayunpaman kahit ramdam ko na medyo lumalayo na sa akin si Jobert ay hindi ako nag-isip ng kung ano-ano. Iniisip ko na lamang na para sa ikabubuti ko rin ang ginagawa niya. Madalas na kasi siyang nag-overtime sa trabaho kapag wala naman siyang pasok ay umi-extra siya bilang labor sa panibagong apartment na pinagagawa ni nanay. Makalipas nga ang mahigit isang linggo ay doon na ako nakaramdam ng pagkahilo at nakakaranas pa ako ng pagsusuka tuwing umaga. Kahit na hindi pa sigurado ay malakas ang hinala ko noon na buntis ako at nakumpirma ko rin naman yon, papadudot. Magkahalong saya at takot ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Pero para hindi ako ma-stress ay mas pinili ko na lamang na ma-excite dahil sa wakas ay magkakaanak na ako. Umasa ako na baka sakaling yun na ang makakapagpalaya sa akin sa nanay ko. Kaya naman noong araw ding yon ay pinuntahan ko si Jobert sa paupahan para sabihin ang tungkol sa magiging anak namin. Pero sa halip na ma-excite ako sa ibabalita sa kanya nang makarating ako doon ay halos manginig ako sa galit sa naabutan ko sa kwartong tinutuluyan ng boyfriend ko, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, buo na po ang desisyon ko na sumama na lamang kay Jobert para makabuo na kami ng sarili kong pamilya. Baka kasi sa ganung paraan ay mapatunayan ko sa nanay ko na mali lahat ng mga iniisip niya
at kaya kong mabuhay nang hindi umaasa sa kanya. Pero naisip ko rin na kapag itinakwil niya ako, mauuwi lang sa wala lahat ng pinaghirapan ko. Kahit mga kapatid ko ay wala nang magagawa pa roon kapag nagkataon. Hindi ko na sila makakasama o makakausap man lamang. Ganon katindi ang pagkontrol ni nanay sa mga buhay namin. Kahit matatanda na ang mga kapatid ko ay napapasunod pa rin niya. Habang nasa daan papunta sa paupahan, yon ang laman ng isipan ko. Mas makakapag-isip-isip ako kaya nabuo ko na ang desisyon ko na sumama na lamang kay Jobert. Kumpara naman ang inaalala niya ay malaki-laki na rin naman ang ipon ko. Kaya medyo nakampante pa ako. Napapangiti ako sa bawat hakbang ko noon papunta sa kwarto ng boyfriend ko habang hawak ko naman sa kaliwang kamay ang patunay na magkakaroon na kami ng anak. Naabutan ko pong nakabukas ang pinto kaya hindi na ako kumatok pa. Nagdahan-dahan pa ako noon sa pagpasok para masurpresa si Jobert dahil mahigit 1 linggo na kaming hindi nagkikita. Pero nakakailang hakbang pa lamang ako ay halos hindi na ako makagalaw nang maabutan si Jobert na abalang-abala sa babaeng kausap niya sa video call. Lalo na nang marinig ko ang pinag-uusapan nila. Sunod-sunod ang pagtulo ng luha ko noon habang pinapakinggan kung paano ako laitin ng lalaking akala ko ay mahal ako. Pero ang mas masakit pa roon, yung babaeng kausap niya ay walang iba kundi yung kakilala kong masahista, Papa Dudut. Uy! Mahal? Sino yung kausap mo? Kanina ka pa ba dyan? Oo! At dinig na dinig ko lahat ng pinag-usapan niyo ng babae mo! Mahal, hindi ko babae yun. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Huwag mo na ako lokohin! Narinig ko yung sinabi mo! Wala yun, mahal. Biruan lang yun. Tinawag mo akong matanda! Kung makapagkwento ka sa babaeng yun, parang diring-diri ka sa akin? Kung tawagin mo akong matanda, gano'n-gano'n na lang? Parang di ka nakikinabang sa akin ah! Hindi naman ikaw yung pinag-uusapan namin. Ano ka ba? Anong hindi? Narinig ko yung pangalan ko! Ano? Hindi ka na makapagsalita? Itatanggi mo pa? Hindi ako tanga, Jobert! Pasensya na. Pasensya na? Yun lang ang masasabi mo? Inonsulto mo yung buong pagkatao ko? Akala ko pa naman mahal mo talaga ako. Yung pala ginagamit mo lang din ako para makaluwag-luwag ka. Ginawa mo akong palabigasan. Wala na akong mapagpipilian. Gipit na ako nun. At nung nakilala kita, nakakita rin ako ng oportunidad. Kaya sinamantala ko na. Ang kapal na mukha mo! Hayop ka! Huwag ka nga sumigaw dyan. Nakakahiya sa ibang tenant dito. Mas nakakahiya ka! Pagkatapos kitang tulungan, nagawa mo akong lokohin! Mahanap ka ng alan na ipapalit sa akin sa isang masahista pa! Masarap pa siya magmasahe? Ha? Kaya ka bang dalhin sa langit? Oo! Masarap! Mas masarap siyang kasama. Mas bata. Hindi kagaya mo na malapit na mag-40. Pero kala mo teenager ka pa kung pagbawalan ng nanay mo. Sa tingin mo, may mararating ka kung sunod-sunura ka lang naman sa nanay mo mata pobre? At ikaw, sa tingin mo, may mararating ka sa pagiging mayabang na janitor? Kapal na mukha mo? Buti sana kung napakabuti mong tao eh. Bilib na sana ako sa'yo. Dahil sa mga kinuwento mo, pero sigurado ako na inimbento mo lang din lahat yon para makakuha ka ng pera sa akin! Kung sabihin ko nga na hindi totoo lahat ng yun, may mababago pa ba? Wala na, di ba? Hindi pa rin kita mahal at hindi pa rin kita magugustuhan. Hayop ka! Demonyo ka talaga! Hayop na kung hayop pero nakakasawa ka na. Matagal na ako nagtitisa yung matanda ka. Akala mo ba? Nag-e-enjoy talaga ako tuwing pupunta ka rito gabi-gabi? Nagtitiis lang ako kasi kailangan ko ng pera. Pero ang totoo, sukang-suka na ako sa'yo. Kahit anong paganda pa yung gawin mo, amoy langis na panghilot ka. Wow! Parang luging-lugi ka pa sa akin ah! Ha! Para sabihin ko sa'yo, tinitiis ko lang pero amoy tulok ka, tanga! Hindi kita pinupula kasi mahal kita. Pero ngayong alam ko na yung ugali mo, pareho lang pala sa pagkatao mo. Mabaho! Pati laway mo malansa! Mas malansa pa sa ihi ng kambing, buisit ka! Ang sakit mo magsalita.
Masakit kasi totoo! Kung magkakasakitan lang din pala tayo, mas mabuti pa maghiwalay na tayo. Mas mabuti pa nga! Pero bago yun, magbalot-balot ka na ng mga gamit mo kasi palalayasin na kita rito! Ano? Bakit? Ano bang inaasahan mo? Patitirahin pa rin kita rito pagkatapos sa ginawa mo? Bobo ka ba? Kapal mo naman! Ako ang nagbabayad ng renta mo! Kaya paalisin kita rito kung kailan ko gusto! Magbabayad naman ako eh. Kahit maging bed spacer na lang. Wala! Anong bed spacer, bed spacer? Nakuha mo pang mamili? Malis ka na! Bilisan mo mag-empake ng mga gamit mo! Pauupahan ko agad tong kwarto! Baka naman pwedeng bigyan mo pa ako kahit 1 buwan lang. Ano to, gaguhan? Ha? Humihirit ka pa talaga ng 1 buwan? Kapal talaga ng apag mong kumag ka? Wala! Hindi na ako maaawa sa isang oportunista kagaya mo! Umalis ka na rito! Nati naman. Kahit isang... Kung ka tumira sa babae mo! Wala ka ng lugar dito! Papadudot kahit na anong pagmamakaawa pa ang ginawa ni Jobert ay hindi ko na siya pinagbigyan. Napakasakit kasi ng ginawa niya sa akin, napaniwala niya ako na mahal niya ako at desidido na siyang bumuo ng pamilya pero kagaya lang din pala siya ng ibang lalaki na pinopormahan ako. Pera lang ang habol nila. Wala nang nagawa si Jobert nang sapilitan ko siyang pinalaya sa paupahan namin. Hindi ko na siya siningil sa mga utang niya. Ang gusto ko lang noon ay hindi ko na siya makita pa. Pero kahit na nakalis na siya sa apartment namin ay problemado pa rin ako noon kung paano itatago kay nanay ang pagbubuntis ko. Nung hindi pa malaki ang tiyan ko ay hindi ko pa masyadong inaalala si nanay. Pero nung medyo lumalaki na, nakahalata na rin siya. Umiiwas na lamang ako na magkasama kami ng matagal at tuwing pinupunan niya ako ay sinasabi ko na medyo napaparami lang ang kain ko kaya mabilis akong tumataba. Pero ang hindi ko alam ay nagdududa na pala sa akin ng nanay ko kaya nagtanong-tanong siya sa mga tenant sa paupahan namin. Doon ko lang napagtanto na kahit na anong pag-iingat namin noon ni Jobert ay may mga nakakakita pa rin sa amin na madalas kaming magkasama noon, Papa Dudut. Nati, napapansin ko talaga na parang nagkakalaman ka ah. Paparami lang po ang kain, Nay. Nung nakaraan niyo pa po pinupuna tong katawang ko. O akala ko ba'y nagda-diet ka? Puro paganda at pasexy ka nga nitong nakaraan tapos biglang nagpapataba ka ngayon? Parang hindi naman yata ka panipaniwala. Marami lang po talaga akong gustong kainin. Tsaka nakaka-stress din naman po yung ginagawa ko araw-araw kaya binabawi ko na lang sa pagkain. Sigurado ka ba na pagkain lang yan? Ano po bang ibig niyong sabihin? Iba kasi yung taba ng kain lang ng kain. Yung sayo kasi iba eh. Parang umuumbok yung tiyan mo. Kasama naman po talaga sa pagtaba yun, Nay. Nagkakabilbil na din po ako. Hindi ka pa rin ba aamin? Ano naman po nga aminin ko? Binigyan na kita ng pagkakataon para umamin sa akin, Nati. Pero wala eh. Pinili mo pa rin magsinungaling kahit na alam ko na yung totoo. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Hindi mo alam? Ha! Hindi mo kilala si Jobert? Yung dating bed spacer na pinalipat mo sa kabilang kwarto? Ha? Paano niyo nalaman yan? Palagi ako may paraan. Kaya alam ko kapag nagsisinungaling ka o hindi. Buntis ka, hindi ba? At yung Jobert na yon ang ama ng dinadala mo. Ano naman po kung buntis ako? Nasa tamang edad na po ako para magkaanak. Pero disgrasyada ka! Iniwan ka na nung nakabuntis sa'yo. Buti sana kung napakatinong lalaki at may kaya man lang sa buhay. Pero kaya ka nga nangungupahan eh. Walang pera. Baka nga pinatulan ka lang no para makalibre siya ng renta. At ikaw naman, utu-utu kang boba ka. Sabik ka sa lalaki kaya pumatol ka kahit na... Sige po! Ako na yung mali. Pasensya na po kayo pero tama pa yung sinasabi nyo. Sabik ako sa lalaki. Gustong gusto ko na magkaasawa at magkaroon ng sariling pamilya para makalaya na sa inyo. Nakakasakal na kayo eh. Kaya pumatol ka sa isang patay gutom at mukhang pera? Baka gusto niyo na rin pong idagdag yung manloloko at manggagamit. Sabihin niyo na po lahat. Ipamukha niyo pa na nagkamali ako.
Ipamukha niyo na wala na akong ginawang tama buong buhay ko! At sa huli, tama pa rin kayo! Palagi na lang akong mali sa paningin niyo! Kita mo na? Kaya kita pinaghihigpitan kasi alam ko na hindi lahat ng lalaki ay mapagkakatiwalaan. O, tingnan mo yung pinatulan mo. Binuntis ka lang pero iniwan ka rin. Kung kailan ka naman tumanda ha, tsaka ka pa naman mas lalong naging tanga sa pagpili ng mapapangasawa. Wala na po ako magagawa, Nay. Ginamit niya lang ako. Kasalanan ko na nagpaloko ako sa kanya. Akala ko mahal niya ako. Pero mas pinili niyang sumama dun sa masahista niya. At ikaw rin yung nagpapapunta ng masahista sa kwarto niya. Hindi ba? Oo, di kasalanan mo nga talaga. Kung nakinig ka lang sana sa akin, hindi mangyayari sa'yo yan. Sorry po, Nay. Nagkamali po ako. Sana nga po nakinig na lang ako sa inyo. O ano bang plano mo? Gusto mo bang ipalaglag yung bata? Nay, wala po siyang kasalanan. Hindi siya dapat madamay sa mga maling desisyon ko sa buhay. Palalakihin ko po siya ng maayos kahit wala siyang ama. O ikaw ang bahala. Basta kargo mo yan. Magsikap ka para matustusan mo yung pangangailangan ng anak mo. Opo, Nay. Ako na pang bahala sa anak ko. Wala na naman tayong magagawa Naandyan na yan. Hindi naman ako kampon ni Satanas para utusan kang ipalaglag yung ipinagbubuntis mo. May nagawa ka pa rin namang tama kahit papano. Hindi ka nagmakaawa sa lalaking yun at pinalayas mo siya. Sapat na yon. At dapat, hanggang doon na lang ang relasyon ninyo, ha? Mabubuhay ka kahit walang lalaki sa buhay mo. Tingnan mo ako. Hanggang ngayon, maayos naman ako kahit wala akong asawa. Hindi ba? Kaya magpakatatag ka. Kailangan ka ng anak mo. Papadudot na paluha ko sa mga sinabing yon ni nanay. Sa kabila ng pagiging mahigpit niya ay taglay pa rin niya ang puso ng pagiging isang ina. Sa wakas ay binigay na rin niya ang inaasam kong kalayaan. Hinayaan na niya ako na magdesisyon para sa aming mag-ina at para magawa ko yon ay bumukod na ako at nagpa siyang lumayo na muna. 2 taon lang mula nang umalis ako ay nakilala ko naman si Francis. Isa siyang pulis at byudo na siya at may 2 anak na babae. Lalaki naman ang naging anak ko at napamahal din agad sa kanya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay nagpaplano na kaming magpakasal at may basbas na rin po yon ni nanay. Kahit na hindi pa nga kami kasal ni Francis ay meron na agad regalo ang nanay ko. Napaluhan na lamang ako nung malaman ko na ililipat na sa akin ang titulo ng paupahan namin, Papa Dudut. Bukod sa malaking tulong yon para sa amin ng anak ko ay napakasaya ko dahil naalala pa rin ako ng nanay ko. Hindi niya ako kinalimutan. Nagpapasalamat pa nga siya sa ilang taong kong pagtsatsaga sa pagiging assistant niya at sinabi niyang walang ibang dapat makinabang sa paupahan na yon kundi ako. At ngayong ako na talaga ang may-ari ng paupahan ay nangako ako sa sarili ko na hindi na ako muli pang magpapaloko sa isang bed spacer. Masaya at kontento na ako kay Francis kaya wala nang dahilan pa para magpapasok pa ako ng ibang lalaki sa buhay ko. Papa Dudut, hanggang dito na lamang po ang kwento ko at sana po kahit papaano ikapulutan po ito ng aral ang naging karanasan ko. Maraming salamat po sa inyo at sa Barangay LS para sa pagkakataong may bahagi sa Barangay Love Stories ang aking kwento. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Nati. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.